Siya nga eh. Diba? Ang sakit nung nangyari sa kanya. Pero mas pinili niya maging payapa at tahimik na lang ang kanyang buhay kesa magigante. Wow! Yun no? Saan punta galing? Siyempre, Bosyo. Dito, dyan, doon. Wow! Ayos, ayos. Pero, ano bang pakay mo dito sa lupain ko? Magdididig sana ako ng alaman mo, Bosyo. Uy! Talaga? Galing ah. Dati ka bang puno? Masyado ka mapagmahal dito sa mga halamang to. Ang pangpalipas oras, Bosyo. Kapag naiinip ako, yung mga halaman na yung pinagkakaabalahan ko. Wow! Pero, in fairness sa'yo, ako mula nung dumating ka dito, tumaba at lumago yung mga halaman na yan. Dati tuyot na yan eh. Halos patay na nga. Oh my God! Pero ngayon, ayan, tindig na tindig. Hitik na hitik sa mga dahon. Nabuhay mo, Kosa. Yung mga dating patay na halaman. Ganun ba, Bosyo? Mabuti naman at napansin mo din. Kasi, sa pamamaraan na yan, nakasakali, makabuhay naman ako ng dating namatay. Wow! Masarap nung nakikita ko silang lumalago at nabubuhay. Nung unang punta ko dito, patay na talaga sila eh. Oh my God! Gusto ko naman bumuhay, Bosyo. Tapos na ako sa pagpatay. Oh my God! Ah, okay. Sige. Bumabawi ka sa halaman ha. Binubuhay mo. Tapos ka na sa panahong pagpatay. Oh my God! Tama. Murder pala kaso mo, Kosa. Tama? Oh no! Oo, Bosyo. Talaga naman pag binibenas ka. Sakto, Kosa, sakto. Wow! Sakto? Oo, Kosa, sakto. Wow! Kasi, kanina pa ako nag-iisip dito. Hindi ko talaga alam kung paano kung sasagutin yung masugid nating taga-subaybay. Meron kasi siyang komento sa akin. At buti na lang, dumating ka. Patungkol to sa ganyang kaso. Murder. Oh my God! Kasi Kosa, meron siyang mga katanungan eh. Wow! At pakiramdam ko, meron din siyang pinagdadaanan. Oh no! Tignan mo na lang, Kosa, yung mga komento niya. Sige nga, Bosyo. Patingin. Oh, di ba? Yan ang unang mensahe niya sa akin, Kosa. Pinaalam niya, Bosyo, kung ano ang sasapitin ng mga kasong murder. Oh my God! Dalawang bagay lang yan, Bosyo. Pwedeng siya ang nakabiktima o kaanak niya ang nabiktima. Pwede. Oo, pwede. Pero Kosa, meron akong tinanong sa kanya. Wow! Sinagot ko yung isang katanungan niya at kinumentohan ko siya. Tignan mo, Kosa. Nagtataka kasi ako sa kanya, Kosa, kung bakit gusto niyang alamin ang patungkol sa murder case. Oh my God! Malalim yan, Bosyo. Nakakalunod yan. Malalim. Pero ang nakakatuwa doon, Kosa, may kasagutan naman siya sa mga tanong ko. At diyan niya ako pinabilib. Wow! Pasilip nga, Bosyo. Baka sakaling bumilib din ako. Oo naman, syempre naman. Para dalawa tayo bumilib. Tingnan mo.
Di ba? Grabe yung pagtitimpi niya at pagtitiis Oh my sa gitna God. ng napakasakit na pangyayari sa buhay niya. Nakakatuwa naman yung nagkomento sa'yo niyang boso. Nakakabilib talaga. Hanga-hangang nila lang. Wow! Isang malaking saludo sa iyo, Kosa. Masyado mo talaga akong pinabilib. Aba, minsan lang ako bumilib. Pero sa'yo, hindi lang ako bilib. Bilib na bilib. Talagang nakakatuwa yung taong yan, nakakabilib at nakakahanga. Sa kabila ng pangyayari sa kanya, na napakasakit na pangyayari sa kanya, mas pinili niya na lang magtimpe, Oh my magtiis, God. kesa makapanakit at baka mapahamak talaga siya. Oh no! Naku Bosyo, kung sa iba-iba yan, naku, rekta. Bahala na agad si Batman dyan. Katulad nung nangyari sa akin. Lagi akong binubuli, pinaglalaruan, inaasal, Oh my God. kinakayan-kayanan, tinatanggalan ng pagkalalaki. Oh no! Dumating sa punto na di ko na kayang tiisin, Bosyo. Oh my Ko God. sa sarili ko. Isa pa. Ang abutin sila. Ayun na nga. Sa di inaasahang pagkakataon. Naulit-ulit. Pinuli-ulit ako. Hindi na ako nakapagtiis. Hindi na nakapagtimpe. Nagkabiglaan. Nadali ko. Kaya ayun. Nandito ako ngayon. Inasar ka lang eh. Literal lang at natural lang sa laya magkaasaran. Talo pikon. Compare mo naman doon sa kakosa natin na nagkomento. Tol, mabigat yun. Ha? Inahas, inaswang yung asawa mo. Ha? Pero imbis na magalit siya at gantihan niya o masaktan niya, nag-isip siya ng tamang gawin na lang para hindi siya mapahamak. Which is good. Ha? Nagpasensya siya. Binaliwala niya lang. Kasi kung makakagawa pa siya ng hindi maganda, nako, siya pa magdudusa. Siya pa masasaktan. Pero, saludo talaga ako sa'yo. Yung ibang ganyan, nako, hindi na makakatiis yan. Talagang rekta-rekta yan. Sugod agad yan. Oh my God. Ang sakit nun eh. Yung pakialaman yung asawa mo, mapapasabi ka ng, oh, di ba? Nako. Sana lang talaga. Katulad ko siya mag-isip. Kung di ko na lang sana pinagpapapansin yung pang-aasar at pang-iinsulto sa akin. Eh di sana. Nasa laya ako ngayon. Oh my Nabubuhay God. sana ako ng payapa. Kung sana ang ginawa ko na lang, lumayo na lang ako para hindi na lang nila ako mabuli. Oh my God. Dapat talaga ganun na lang ginawa ko eh. Kesa makapanakit at makapinsala pa ako ng tao. Oh no! Kaya lang, wala na eh. Dito ko na na-realize lahat eh. Dito na ako nagsisi. Kung hindi ko talaga sana ginawa, sana masaya ako ngayon. Hindi sana yung mga halaman na yan ang pinagkakaabalahan ko. Siguro, mga anak ko. Pero hinangaan ko talaga yan. Yung nagkomento na yan. Pinabilib niya talaga ako. Bihira. Bihira nakukontrol yung ganyang sitwasyon. Talagang mananaig yung galit. Pero siya, nag-isip. Nasaan siya ngayon? Nasa laya. Diba? May magandang hinantungan yung tamang desisyon niya. Anong moral lesson dito sa pinag-uusapan natin, Tosa? Dapat, huwag tayong manahan sa puot at galit. Habaan natin ang pagtitimpi at pasensya upang di tayo malagay sa alanganin. Nakita niyo ba yung komento ng masugid na taga-subaybay ni Bosyo? Nakita niyo? Imbis na magtanim siya ng galit, mas pinili niya na naman manahimik at magtiis. Ganda. Ganda ng kinalabasan. Payapa ang buhay niya ngayon. Hindi siya nakakulong. Hindi katulad ko, nagpadala sa galit at ilusyon. Tanga eh.
Di ba? Tanga eh. Sana lang talaga, no? Dumami pa yung mga katulad niya. Yung handang magtiis kahit sobrang sakit na. At ito pa ang ikinatutuwa ko, Rosa. Ayon sa nagkomento, nagpapasalamat daw siya sa akin. Sarap, nakakataba ng puso. Dahil daw, natauhan daw siya sa mga payo ko dito sa pagbablog na to. Nakatulong daw ng sobra talaga yung mga videos na ina-upload ko. Nakapagbigay sa kanya ng aral. Alam mo, nakaka-overwhelm yung mga ganong mensahe. Yung may nagsasabing na nakakapagbigay tayo ng inspirasyon para sa kanila. Nakakataba talaga ng puso. Grabe! Oo nga, Bosyo eh. Kaya dapat, tuloy mo lang yan para sa mga taong nagbibingi-bingihan, sa mga taong naliligaw dyan, sa gedi-gedi dyan. Baka sakaling mapanood ka at makapulot sila ng aral, baka sakaling sundan nila yung payo mo, malaking tulong na rin yun sa isang tao. May nagpatunay naman, Bosyo eh. Kaya, ituloy mo yan hanggat may naniniwala sa iyo. Kapag ganyan talaga yung mga mensahe, talagang raratat si Bocho. Magpapatuloy sa mga mensahe upang makapagbigay ng inspirasyon at aral sa mga taong nakakalimot na kung paano maging mabuti. Oh my God. O sige na, Bosyo. Naiinggit na ako sa mindset ng taong yan eh. Itutuloy ko ng pagdidilig ng halaman. Boom! Ah, sige, Kosa. Diligan mo maigi. Basta wag mo lang lulunurin. Matik yan, Bosyo. Walang lunuran. Mild lang.